masakit sa bulsa, ang babayaran daw 2,400 pesos, tama ba? Well, ang dito po sa OFW, bago sila kasi umalis sa bansa, ay sila ay nagsisingilan ng 1,200. Kasi yung 2,4 igan ay hindi pa yan nagka-epektibo. Next year pa yan magkaka-epektibo. So yung sinasabi niya na hindi nagagamit, alalahanin po nila na ang kanilang mahal sa buhay ay naiwan dito sa Pilipinas. Okay. Kasama po yan doon sa ating binabayaran. So yung qualified dependents ay qualified para maka-avail ng benefits. At yung OFW naman na nasa abroad, kung siya ay nagkasakit na ospital, nire-reimburse po ng PhilHealth. Siguro lang, ang weakness ngayon ay reimbursement Okay. ang binabayad. Balik ako si Doc, maglalambing lang ako. Baka naman yung mga PhilHealth members, baka wag naman yung tatanggihan, ha? Hindi namin tatanggihan yun, Igan. Medyo lambot muna tayo sa... Yes, of course. Ito, medyo habaan natin yung PC natin dahil nagpaliwanag na po si Greg na unawaan naman ho ng PHAP yun. Yes. Ang papaliwanag ko rin doon, hindi naman lahat ng ating mga hospital ay capable ng e-claims. So, magagastos din sila ng 500 to 400,000 to update their... 400,000 pesos? Yes. Dahil sa computerization? Computerization. Para direct connect, Yes. ganon? Para maging paperless. Hindi ba subsidized ng gobyerno yun? Hindi. Meron paraan na gagawin natin na matutulungan natin ang mga ospital kung paano sila makakakonect na Doc, para yung gastusan mapabilis. ay ating... Yes, hindi naman kami tumatanggi doon. Ang hiling ko lang sa PhilHealth is dagdagan pa yung education sa mga members. Kasi hindi lang naman sa hospital ang O problema. akala nila pag nagkasakit, singil lang. Yes, saka yung expiry date ng cards, dapat alam din ng members. Kasi may sometimes, expiring yes, date 1 year, One year lang pala yan, ano? Igan, yung expiry, ito ay para sa mga members lamang natin sa sponsored program. Ito yung mga mahihirap, Yung binibigay ng politician. Yung binibigay ng ating gobyerno. Hindi, ng mga politician. Tapos, pangalawa, kasi... Di ba ngayong kampanya, mamimigay ka, Yes. babayaran nila, pero after 1 year, akala nung botante, Member pa siya. Member pa siya. Hindi na, karga na niya yun, di ba? Dapat ipaliwanag yun. Malaking pagbabago ngayon, Igan. Wala Kasi nang ang expiry ating date. gobyerno ngayon ay sinasagot na niya yung hindi na, ito ay dagdag na Ilang lang sa taon? mga local government units. 1 year lang. Nagpalit kami ngayon. So 2 years ang aming expiry ngayon sa isang ID. Ito Okay. ay 2 years na at ito ay hahabaan natin sa 2014 ay magiging 3 years na yung Okay. expiry ng ating Babanggitin ko ngayon, Igan. Last point na lang, wala tayong oras, Doc. So, actually, sa mga hearing, ako pa nga sumisingil sa PhilHealth eh. Malaki din ang utang ng gobyerno sa kanila eh. Ang gobyerno pa may utang sa kanila. Yung part ng employer. Oo. Kaya nga sabi ko, dapat dagdagan din ng pondo ng gobyerno sa Department of Health at sa PhilHealth. Kasi minsan, yung part ng gobyerno na employer part, hindi nababayadan sa PhilHealth. There was a time ang utang sa kanila is 10 billion. Kakukulit ko lang sa DBM, nabayadan sila at least 3 billion o 4 Ganun ba? billion. No, napakalalim pala nung- for them eh. nung Kaya hindi paksang kami ito. nag-aaway ni Greg kasi minsan ako pa... Nagkakaintindihan kayo. Yes. Kaya Parang may lang- utang sa inyong dalawa. pero pareho silang may utang sa amin. Ganun ba? Kaya ngayon natin, yung hindi magkabigyan ng serbisyo sa Filipino patients, ang mga hospital. Oo. Okay. Agree kami kung idagdagan yung no balance billing na case rate na sinasabi ni Greg, kung napag-usapang mabuti. Kaya lang, one-sided yung kanilang ginawa. Okay, ganito lang, Doc. Siguro, habaan na pa natin pasensya. Tuloy ang reforma kasi nila eh. Sa mga Pero- presidente naman, huwag kayong mag-alala dahil, ha? Ang gusto lang namin is, siyam na buwan na si President Dodo Banson dyan eh. Dapat na-adjust na yan lahat yan eh. Nasaan ba siya ngayon? Yeah, actually, nasa Batangas po kasi ang aming presidente, si Dr. Eduardo P. Banson. Yan po ang tinututukan, Doc. Huwag po kayo mag-alala kasi tinututukan namin. Yan, makita ninyo yung reforma Sige, na Doc, nangyari. tututukan ko rin. Halos sa... Kasi, Igan, remember, nag-iusap tayo 1 year ago. Kanya na yung problema. Ngayon, nag-uusap ulit tayo, isang taon Same na naman. problem pa rin. Ngayon, malapit na naman ang eleksyon. Patong-patong na So, naman. ano ba naman ang gagawin ng gobyerno? Kayong mga nagbabayad ng premium, binabaan pa nila yung kanyang benepisyo. For example, yung cesarean, dapat before binabayadan ng 40,000 ng PhilHealth. Ngayon, naging 18,000 to 19,000. So, paano ngayon kukunin ng mga empleyado, lalo na yung mga nagbabayad ng premium, Pampuno. pampuno doon? Dapat yun, wala nang halos kagastusin yung nagtatrabaho. Okay, teka, mukhang nanganganak pa yung problema, Doc. Doon muna tayo sa delayed, ha? At babalik Kasi kayo. connected yan, Connected Igan, lahat dyan, alam ko. Pero, kapusan po tayo sa oras. Mukhang kailangan pang bumalik Another kayo. issue. Another Another issue time. tayo. Magkakaroon tayo ng segment ng PhilHealth dito. Maraming salamat kay Greg Rillo, the Vice President for Corporate Affairs of PhilHealth, at Dr. Rustico Jimenez, Presidente po ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. PHAP may commitment sa atin si Dr. Jimenez, no? Wala silang tatanggihan po
na pasyente sa mga PHAP Saka tinatanong members. ni din Oo. Igan minsan, Medyo- there are 100 Init ang ulo lang daw yun. Okay, ano yun? 167 hospitals all over the Philippines ang hindi member ng PhilHealth. Ganun ba? Kasi baka sabi nila, kailangan maging... May nakalagay naman sa ospital eh. Yan po ating talakayan. Magbabalik po unang ito.